Namitas kami ng kasoy ngayong araw at namulot nga rin ng mga ube na nagkandalaglagan na sa lupa at bukod nga dyan, nagtabas din pala kami ng mga damo. Napakaganda nga ng panahon ngayon dito sa amin at itong umaga nga rin ay magpapatabas kami ng mga damo dito sa taas ng bundok. Nito kasing buwan ng April ay nagsisimula na kami sa paglilinis at pagtatanggal ng mga damo. At sa buwan ng Mayo kung sakali man na umulan ng maaga ay magtatanim na rin kami kaagad. Kumuha rin pala kami ngayong araw ng 3 katutubong mangyan para mas mapabilis yung pagtatabas namin ng mga damo. Bali ngayong umaga, mga bandang alas 9 siguro ay nagsimula na sila dyan sa pagtabas. At kami naman ni Mama ay pumunta nga muna kami dito sa mga puno ng kasoy para mamitas ng mga bunga. 2 araw kami na hindi nakapunta dito sa kubo at hindi nga rin nakapamitas ng kasoy. Kaya yung iba niyang bunga na na-overripe na ay nalaglag na sa lupa. Mabilis lang kasing mahinog ang mga bunga ng kasoy at dapat nga dito ay araw-araw pipitasan. Kung noong nakaraan na pumunta kami dito para mamitas ay marami yung mga nakuha namin. Ngayon, doble yung rami. Mas marami kami napulot ng mga buto sa ilalim at marami din kaming napitas ng mga hinog na bunga. Ilang beses na ako nakapag-vlog ng pagpitas ng kasoy at pagkain nito. Pero marami pa rin talagang nagsasabi kung ano daw ba talaga ang lasa nito. Para sa akin, masarap talaga ang kasoy. At ang lasa niya naman ay meron siyang kasama na pakla, tamis at saka asim. Tapos habang nangunguha nga kami dyan ng kasoy, napansin ko na napakadaming bunga ng ube na nalaglag dito sa lupa. Meron din naman ako mga nakita na nakasabit pa at dahil nga iisang fishnet lang din yung daladala namin na lalagyanan. Kaya yung mga kasoy nilipat muna namin sa dahon ng gabi. Malambot lang kasi ang kasoy kaya siguradong kung ilalagay namin yung mga bunga ng ube sa ibabaw, siguradong madudurog yun nasa ilalim. Napakadami talaga naming napulot dyan ng mga bunga ng ube. Kaya lang, yung pinakang puno niya, yung pinakang laman niya, hindi namin mahanap ni Mama. Gusto sana naming hukayin. Kapag ganitong tag-araw kasi, ang puno ng ube ay tuyot na. Hindi mo makikita kaagad kapag wala ka nilagay na palatandaan. Kaya kapag nagtatanim kami nito, ang ginagawa namin, tinutusukan namin ng buho para alam namin kung saan banda yung huhukayin. Minsan naman, kahit wala kaming palatandaan na buho, nakikita pa rin namin yung laman niya. Basta ang tinitinan lang namin doon ay yung lupa na nakaumbok na may kaunting bitak-bitak. Pero ngayon talagang wala kaming nakita na puno niya. Siguro kaya hindi rin siya umumbok kasi hindi rin ganong kalaki yung mga naging laman niya. At pagkabalik ko nga dito sa kubo ay binubuo ko na muna dito sa may bilao. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito sa mga bunga na to bukod sa itatanim ko yung iba. Pagkatapos nga niyan, mga bandang alas 3 ng hapon ay umalis nga muna ako sa kubo at pumunta nga muna ako dito kila JR kung saan sila nagtatabas. Grabe na kasi talaga ang sukal dito sa taas ng bundok. Matataas na ang mga damo at kailangan talaga muna tong tanggalin bago kami magtanim sa darating na Mayo. Malawak-lawak na rin naman yung natabas nila ngayong buong maghapon pero sa tingin ko ay talagang aabutin pa sila dito ng mga 5 araw. Bukod pala sa mga pagtataniman namin ay patatanggalan din namin ng mga damo yung mga saging kasi kawawa na talaga dahil inakyata talaga sila ng mga bagin. Kawawa din kasi ang mga saging kapag napalibutan sila ng mga damo, hindi sila makabuelo sa paglaki. At habang nagtatabas nga dyan kanina, napansin ko na meron na namang tibain na 2 buwig na solo na saging kaya kinuha ko na rin muna. Dinala ko na rin pala kaagad yan sa kubo at ng mga bandang alas 5 na ng hapon ay umuwi na rin kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!